Mayroon din nala dito sa atin mga bro na MIUI 125. So ang problema nito, palyado ang andar, tapos paabago-bago daw siya ang minor, minsan walang minor, tapos minsan palyado ang andar, humahagok. So ito troubleshoot natin kung ano yung possible na sira nito mga bro. Pero ang pinagdududahan ko nito is TPS. So ngayon ang tutorial natin, paano malalaman kung sira na ang TPS or dapat na pong palitan. Yan yung troubleshoot natin. Yan yung i-share ko sa inyo ngayong araw mga bro. Okay? So ayan, bago po natin umpisahan, yung mga bago pa lang dito sa ating channel, huwag niyo pong kalimutan mag-subscribe para po lagi kayong updated tuwing mag-upload po tayo ng mga panibagong videos. So tara! Yan mga bro, so siya nga pala bago natin umpisahan, so shout out sa may-ari kay Paring Gab. Yan, dinala dito sa atin. Ang problema nito mga bro ay low-bat yung battery, wala rin daw siyang push start. So ngayon, ulitin ko mga bro ang tutorial natin paano nyo malalaman kung dapat na bang palitan yung ating TPS. Ano ba yung TPS? Yan mga bro yung tinatawag na throttle position sensor. Okay, so umpisa natin mga bro. Ang unang gagawin natin dyan, kakalasin natin to. Okay, so mag-isa tayo ngayon. Yan, meron tayo ditong overhaul na Wave 125. Yan, nakababa na po yung makina lahat niyan. Palit tayo ng sigunyal, tapos mga chichibureche, ng mga pyesa. Okay, so wala tayong kasama dito sa shop mga bro. Tapos maulan pa. Oh, ano na yan? Mahirap pala pag mag-isa sa buhay. Ayan, buksan natin. So babalikan ko kayo mamaya mga bro. Tatanggalin ko lang muna to. Tanggalin natin yung upuan. Siyempre tatanggalin natin to para ma-expose natin yan. So napakadali lang din naman kalasin yan. Ayan mga bro, so kung makikita nyo, bali pag natanggal nyo yung upuan, pinaka upuan natin, ganito yung makikita nyo sa MIUI. Ito mga bro, pwede ito sa MIU Soul 125, sa Gear, pare-pares lang sila ng makina. Ayan. So dito mga bro, ito yung ating tinatawag na throttle body. Okay, so sa throttle body, meron po tayo dyan tinatawag na mga sensor. Isa na po dyan ang TPS. Ito naman po yung tinatawag na TPS or yung tinatawag na throttle position sensor. So ang TPS mga bro ay para siyang volume ng radyo, ng amplifier. Ano, sa tuwing pinipiga nyo yung ating silinyador, sa tuwing pinipiga nyo yan, mayroong butterfly dito sa loob na bumubuka. Ngayon yung butterfly na yon, yung parang makita nyo dito na kulay tanso, nakakabit yan dito sa TPS. So yung TPS mga bro, mayroon yang nilalabas na mga voltahe. Meron yang nilalabas na voltage. Yun naman yung binabato niya dun sa ECU natin. Dito, papunta yung ECU. Para naman mag-dictate yung ECU kung madami bang ilalabas na gasolina ng ating injector. So may kinalaman yung ating TPS dito sa output ng injector. So ang input sensor is yung ating TPS. Yan yung nagre-read ng voltahe kung mababa, kung mataas. Yun naman yung binabato niya papunta dun sa ECU natin. Yung ECU naman yung nag-detect dito sa sensor. Yan, may sensor na yan. Papunta rin yan dun sa ECU. Tapos ito yung ating injector. Ganun ang trabaho mga bro ng TPS. Ngayon, itong TPS mga bro, minsan mayroon yan tamang angle. Hindi lang minsan, mayroon yang tamang angle. Pagka naka-close yung ating butterfly dito sa loob, mayroon siyang tamang angle. At least hindi siya abot ng 1 volt. Okay, pero mamaya ituturo ko sa inyo kung ano ba yung tamang voltahe na nilalabas ng TPS kapag ka naka-close at saka kapag ka naka-open throttle tayo. Yung TPS natin, meron po yung sa akin. So kalasin ko muna. Tanggalin muna natin. Siya na kayo mga bro magalaw, tapos naka-open na yung flash natin kasi gabi na eh. So gabi na tayo magkakaroon ng tutorial dito mga bro. Marami kasi nag-chat sa akin ito, marami nagtatanong paano daw malalaman kung sira na yung TPS. So nalalaman natin mga bro, pag sira na yung TPS kapag ka hindi na natin nakuha yung tamang sukat niya. Halimbawa, hindi nyo na makuha yung pinaka minimum tsaka maximum na voltahe ng TPS. So doon kayo magpapalit kasi dapat makukuha po natin yan. Ngayon wala tayong diagnostic tool, so susukatan natin siya gamit ang multimeter tester. So tatanggalin ko lang yung sakit para makita nyo. Bali mga bro, yung sakit nito meron lang po yung tatlong kulay. Isang itim, isang yellow, tsaka isang blue.
Okay, tatlong wire lang. So, tatanggalin ko muna para makita nyo talaga. Yan. Tigas lang eh. Yan. Okay oh. Isang itim na may stripe na blue. Okay, tapos isang dilaw sa gitna, tapos isang solid blue. Okay mga bro. So ngayon dito sa TPS mga bro, meron yan ditong allen, flower allen. Ayan, flower allen. Ngayon pag niluwagan natin yung flower allen na yan, yung TPS na yan, magagalaw natin na up and down. Okay, pwede natin siya igalaw na baba, pwede natin igalaw pataas. Kaya minsan yung naglilinis ng TPS, nagpalinis na lang kayo ng throttle body, kinalas yung TPS, nawala na kayo ng minor, tapos humahagok yung motor, tapos palyado na yung motor. Dahil dito yan, wala sa tamang angle. So kung kailangan natin mga bro ay battery, kailangan ikabit muna natin yung battery. Tapos kailangan natin ng tester. So gagamit po tayo ng ito, yung Sanwa tester yung ginagamit ko. Matagal na ito sa akin mga bro. Tapos yung battery, charge muna natin. Pagka full charge, ikakabit natin dito para masukatan natin. Yan mga bro, so bali ito na yung ating tester. Yan. Tapos ito yung ating allen. Yan. So ang gagawin natin dito mga bro, luluwagan natin to. Okay? So luluwagan po natin yan. Tapos dito mga bro sa tester, ano ba yung gagamitin natin? Ano ba yung gagawin natin sa tester? So sabi ko nga sa inyo mga bro, dito po sa socket, mayroong tatlong wire. So ang kailangan natin dito mga bro is yung kulay dilaw, no? Kailangan po natin dito yung kulay dilaw. So babalatan natin yung kulay dilaw, tapos lalagyan po natin ng wire. Okay, lalagyan natin ng wire para maikabit natin dito sa tester. So umuulan na, gabi pa. Okay mga bro, so balatan ko muna siya, tapos babalikan ko kayo po mamaya. Yan mga bro, so welcome back tayo. So bali ang ginawa natin dito, sinugatan natin ng konti yung kulay dilaw. Ngayon meron kayong pwede nyong tusukin ng perdible yan or karayom, dun yung kayo magkabit. Pero sinugatan ko na, kunting-kunti lang mga bro, ingatan nyo lang kasi baka maputol. Okay, ang gagawin nyo is yung kulay dilaw. Yan, yung kulay dilaw na yan mga bro, itatap natin yan dito sa tester para makuha na natin ng tamang angle o ng voltahe. Kaya yung tester mga bro, maraming function. So ilalagay natin siya sa DC. So doon tayo sa direct current. So ilagay natin yan. Kung analog kayo, siguro mga ano lang siya, mga 10 volts to 5 volts. Ngayon kung naka-digital, iset nyo lang siya sa DC. So malalaman nyo naman mga bro pag DC, ayan, pag ganitong symbol na parang pag ganon, AC po yan. Pero pag pinindot nyo ng isa, mayroong isang guhit, tapos may tatlong tuldok, yan yung DC or direct current. So yung tester natin, yan mga bro, tester natin, ikakabit natin siya. May dalawang test probe yan mga bro. Yan, isang itim tsaka isang pula. Yan, positive, negative. Yung itim ng tester ikabit natin sa negative dito. Tapos yung pula ikabit natin dun sa dilaw. Yan. Yun yung dilaw kanina. O, di ba? So ikabit natin yan. So paano ba yan mga bro? Ganito. Ganito ang function yan. Di ba? Ikabit natin to sa negative. Dapat ang tester natin, kapag ka naka-off, naka zero throttle tayo, hindi natin pinipiga, dapat hindi siya abot ng 1 volt. Okay? Ang tamang sukat niyan is 67.67 to 69. Yan. Or 68. Basta hindi siya abot ng 70, mas maganda pang minor noon. Pero dapat ang pinakatama mga bro, 0.68 to 0.69. Ayan, 67 pwede rin yun. Pero ang kinukuha ko dito mga bro sa MIUI is 0.69 para makuha natin yung 4 volts. Ay malabo kapag ka nag full throttle tayo. Ngayon subukan natin mga bro. O kaya dapat ang 0 volts ay dapat pagka inon natin meron, hindi siya abot ng 1 volt. Dapat makuha natin 0.68 or 0.69. 0.68 or 0.069 dapat makuha natin. Subukan natin. So nakakabit na yung ano. So nakakabit na to. Yan, uulitin natin mga bro. Reset muna natin para maganda. Yan, kita na. Pasensya na kayo mga bro, medyo malabo na yung ano natin. Gabi na kasi. Okay, kita naman siguro. Yan. So pag dinikit ko to sa battery, tapos pag inon ng motor, iyon mo bro. Iyon mo. Yan, iyon natin motor. Ayan. So meron tayong reading na 0.63, 62, 61. Oh. 'Di ba? So may 0.60 lang ang reading natin. Pagka naka-off or naka-close ang throttle natin. Ngayon pisilin mo. Ayan, istagad mo.
Eh, pag sinagad natin yan, so may reading tayong tama naman dito bro. Nasa 0.404. Bitawan mo isa pa. Ayan. Dito, pag naka-close yan. Hindi, yan. Sagad, ibabadaan. Yan, 0.60. Diba, 0.60. Ngayon, pagka, ano mo, full throttle mo ulit. Ayan. Meron tayong 4 volts. Pasok siya mga bro, ano. Kaso yung naka-minor siya, mababa po yun. Bitawan mo bro. Yan. Ngayon, yan, gagawin natin yan mga bro. Gagawin natin yan 69. Okay? Gawin natin 69 yan. Tapos dapat 4 volts pa rin. Ngayon, pag hindi nag-match yan, automatic palyado na yung TPS natin. Ayan. So, gawin natin mga bro. Ganito. Patayin mo bro. Pag gawin natin, meron ditong allen. Luluwagan po natin yung allen na yan para magalaw natin yung TPS. So gamit tayo ng allen dito mga bro. Ayan. Luluwagan natin mga bro ah. Ikaw nga bro, luwagan mo. Yan, ginabi na tayo. Sige. Yan mga bro, so bali maluwag na yung ating TPS. Yan, pag maluwag na yan mga bro, magagalaw natin yan na TPS din na magagalaw natin up and down. Okay? Down, up, down, up. Yan, magagalaw natin yan. So ngayon, pag ginagalaw natin yan mga bro, minsan ay ang mangyayari dyan, mababago yung ating reading ng voltahe. Yan, pansinin nyo mga bro ha. Ay, natanggal. Pagkabit nga ulit bro ng ano. Yan. Kabit natin mga bro ha, para makita nyo. Salpak mo. Yan, nakasalpak na. Ayan, nakasalpak na mga bro. O, di ba? O, nakasalpak tayo sa battery tsaka dun sa TPS. So, yun natin na motor. Ayan. Pag inon natin na motor, ayan, dahil nagalaw na yung TPS, naging 53 na lang yung reading natin. Tapos, pag pinol throttle natin, open, ayan, so 3.9 na lang. Okay, 3.9. So, ang gagawin natin mga bro, yung angle na yan ng TPS, tinan nyo mga bro. Pag ginagalaw ko tong TPS, pansinin nyo ang kamay ko at ang voltahe. Ayan, nababago din yan. Diba? 58, ayan, 49, 42. Pag binababa ko, tumataas naman siya. Ayan, 59. Ayan, 67. Ayan, gagawin natin mga bro, ilalagay natin siya sa 69. Pag naka-close. Ayan, dapat mga, ayan, 70. Laki na yan. Taas na yan. Pansinin nyo mga bro, diba? So, itutono lang natin to. Ayan, 70. 71, 62. Ayan, basta mga 69 mga bro, kabit na natin yan 69. Ayan, 67. Nahintaas. Lang. Ayan lang mga bro, basta ganon. Yung close natin, ilagay natin siya sa 69. Yan mga bro. So bali, ito na yung ating close. Naka-open po yung ating motor. Ayan, naka-open. So naka-close yung ano natin, yung butterfly, yung TPS, naka-close. 0.69 tayo. Pero pag pinul throttle natin to, ayan, full throttle, so meron tayong 4 volts, 4.08 volts mga bro. Ayan, so pagka ganyan mga bro, pwede na natin higpitan yan. Ano, wag na wag nyo gagalawin yan mga bro, kasi kapag ka nawala yan, palyado talaga yung motor, walang minor, tapos humahagok yung motor. Ganun na nangyayari dyan. Okay? So ngayon mga bro, tatanggalin natin yan, tapos subukan natin siyang pandarin. So ngayon mga bro, paano malalaman kung okay ang TPS? Ang mangyayari dyan, kahit anong tono nyo, kahit anong galaw nyo ng angle ng TPS, hindi nyo makuha yung ganong setting, hindi nyo makuha. So, no choice mga bro, palyado na yung ating TPS, kailangan nyo na pong magpalit. So, ganun lang mga bro, ang pag-check or ganun lang ang pag-troubleshoot ng TPS kung okay pa ba or sira na. So, ulitin ko, ang minimum natin ay 0.068. Pwede kayo mag-setting ng 68.5 or 69. Huwag lang kayo tataas ng 70 pataas kasi mataas na po ang minor nom pagka ganon. Okay? Tapos pagka naka-open throttle tayo, pagka naka-full throttle, 4 volts lang ang mga 4.03 pwede yun, 4.07. Pero pagka nag 5 volts na mga bro, sablay na rin po yun. Okay? Lalong-lalo na yung idle natin. So kailangan, ulitin ko, 0.068 tsaka 0.069 lang po tayo pagka naka-close. So, ganun lang mga bro, hindi ko na ipapakita sa inyo, pero subukan natin tong pandarin. Subukan natin pandarin. Bro. Pandarin natin yan. Ilobat lang kasi mga battery natin, sira na.
Oh, one click lang oh. Oh, di ba? Yan, umaandar na yan mga bro. Yan, umaandar na yan mga bro. Tingnan natin. Mukhang maganda. Yan mga bro. So, ganun lang po yung pag-check ng TPS sa ating mga motor, lalong-lalo na sa MIUI 125. So yan, umaandar na po yan. Uuwi na yung ating customer. So maraming salamat kay bro sa pagdayo. So hanggang dito lang, magandang gabi sa inyong lahat. Ride safe lagi mga bro.